I thought it was supposed to be me and you forever. Yo, what's up guys? Pagpasensya nyo na kung medyo weirdo yung setup ng ilaw ko ngayon kasi nag-eksperimento pa lang ako. Hindi naman nawawala yung focus ko sa pagdadrive kasi as you can see, yung dalawang kamay ko nandito lang naman sa manibela, tapos yun nga, hindi ko hawak yung camera. Tapos yung dalawang ilaw na gamit ko hindi naman nakakasagabal sa vision ko pagdating sa pagdadrive. Para naman hindi boring yung buhay, pasukan naman natin ng something new yung susunod na taon. Ako personally, yung focus ko sa 2026 is, ayun nga, mas mag-grind tayo. Ang ibig ko sabihin doon is mas maghahanap tayo ng client, mas i-enhance ko yung videography skills na meron ako. And since meron na akong bagong full frame na camera, hindi na ako dapat mahirapan ng mga bagong client. Basta medyo naglaylo ako when it comes to freelancing tsaka yung pagiging business-minded no 2025. Hindi naman sa sinayang ko tong taon na to, pero alam mo yun, mas nag-focus lang ako sa ibang bagay. In reality talaga, ang hirap pagsabayin yung freelancing pati yung actual na trabaho mo. Nahihirapan din kasi ako gumalaw, maghanap ng client dun sa lumang camera na meron ako, kaya yun. But in 2026, talagang yun yung gagawin kong side hustle. Ibabalik ko kung paano yung focus ko noong 2025. For today's episode, let's talk about the basic vlogging essentials na pwede makatulong sa inyo mag-start next year. Wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin yung pinaka-importante sa lahat, camera or phone. Actually, binaboy ko na nga lang pinaglalagyan ako na lang ng pentel pen. But Canon 700D yan. Hindi na nakikita yung logo ng 700D kasi nilagyan ko ng marker. Ito talaga yung camera na gamit ko as panimula. Nagamit ko pa nga siya for professional work. Mga 3 years ago, kaya lang naman ako bumili ng camera is, yun nga, para makapag-start mag-vlog. Ito kasi yung pinaka-hinahanap ng mga vlogger dyan, yung flip screen. Para kung sakasakaling nag-vlog kayo ng ganyan, or sabihin natin naka-tripod, nakikita nyo yung sarili nyo. 15 to 16,000, meron na kayong mahanap na ganito, and mostly walang issue. Hindi ko lang talaga masyado chinek kaya ayun, nabiktima ako. Pero hindi naman scam. But ayun, pag gumagana yung audio, gumagana yung flip screen, okay siya kabitan ng lens, that's it, okay na yun. Tecno Camon 40 5G Pro. Sobrang haba ng pangalan. Yun yung phone na ginagamit ko ngayon. Based sa reviews, tsaka sa mga pinopromote ng nagbebenta ng phone na yun, Sony lens daw yung gamit sa camera na yun. And halata naman kasi okay siya sa low light, okay din siya sa vlogging, tapos okay yung quality niya. Actually, medyo nakakasabay pa nga siya dito sa Canon R8 pagdating sa quality ng mga videos. Hindi ko sinasabing kapantayan siya nitong R8, pero pwede na yung camera nun. Siyempre, hindi lang itong 700D yung pwede nyo mabili sa online. Pwede rin kayo makahanap ng iba. Yung iba, gusto nila Sony. Medyo mahirap makahanap ng maayos na Sony for vlogging kapag less than 20,000 lang yung budget nyo. Yun yung na-experience ko. Mission here to tell you that we back and we about to make a killing. Feel like oh nah, Weezy, swear I got no ceilings. I thought it was supposed to be. I thought it was supposed to be. I thought it was supposed to be. So, kailangan ko kumain ng mabilisan kasi limited lang yung time na meron ako. Pero mga 15 minutes kailangan tapos na kasi maglilipat na rin ako ng parking. So, yun, yung original plan kanina, kakain tayo ng KFC. Kasi nga nag-crave ako dun sa Maki Roll. Pasakto naman biglang may nagbenta ng salad sa office. Kaya yun. Sabi masarap daw to kaya G na ako dito. May isang problema, parang walang kasamang kutsara. Wala nga. For sure merong kasama to pero naiwan ko dun sa taas. So buti na lang. Meron akong naitabi dun sa trunk. I mean, dun sa basta yung lalagyanan dun sa may passenger seat. Panalo sa sauce. Caesar salad siya na may kasamang egg. Instead of croutons, ang ginamit niya parang steamed na pork. Hindi siya basta-basta steamed pork. Parang marinated sa curry tapos pinakuluan. In less than 5 minutes, ubos yung salad. Ganun ako kabilis kumain. Konting vape, tapos larga na. Just in case na nag-decide kayo gumamit ng mirrorless or DSLR for vlogging, best na rin na mag-invest kayo sa mga lens. Sa akin, dalawa yung gamit ko, isang close-up lens tsaka isang wide lens. Ito, siya yung nakakabit dito ngayon sa camera. Wide lens, perfect for vlogging kapag mga handheld, kapag ganyan. Usually,
Ganyan yung nakikita yung angle sa akin. Yung 50mm close-up lens naman, malaki yung matutulong nito sa inyo for intimate shots or mga close-up na gusto nyo gawa ng cinematic or montage yung videos nyo. Maganda rin tong lens na to for product review just in case. Hindi naman necessary or urgent na mag-invest agad kayo sa mga lens. Sa akin, ito lang din yung umpisang gamit ko, yung kit lens ng 700D. Kahit papano itong kit lens na to, natulungan niya ako magsimula mag-vlog. 18 to 55mm. Once na meron na kayong camera, then meron na rin kayong lens, yung pinaka sinasuggest ko na next na mag-invest kayo is yung ND filter. Tanggalin natin para makita nyo siya ng actual. Ito yung isa sa pinaka-critical na nagkamali ako na hindi agad ako nakapag-invest. Kahit kit lens lang yung gamit ko, yung bumili ng ND filter. May mga times din kasi na nagvo-vlog ako sa labas, tapos medyo tirik talaga yung araw and sobrang nahihirapan ako i-adjust kasi kahit napakababa na ng ISO tapos mataas na yung shutter speed niya, ang liwanag pa rin talaga and doon na papasok yung ND filter. Para mas madali intindihin, para tong shades ng camera. Kasi kapag nasa sobrang liwanag na environment kayo tapos hindi kayo gumamit ng ND filter, magiging overexposed or sobrang liwanag ng video nyo and pangit nyo na panoorin. Tapos kapag in-adjust nyo na lang yung brightness niya sa editing, wala. Ang sagwa na tignan, sobra. Kaya ito lang masasuggest ko kung wala pa kayong budget bumili ng lens and kit lens lang yung meron kayo, unahin nyo na yung ND filter bago yung iba pang lens. Sa diameter kasi ng mga kit lens, mabibili nyo na to online, siguro less than 800 lang yung ND filter para sa mga kit lens. Sa akin, bumili na ako ng dalawang ND filter para dito sa 50mm na lens tsaka isa dito para sa wide angle lens sa gamit ko. By the way, for lens nga pala for vlogging, yung wide angle, kung medyo tight yung budget nyo, pwede yung pinakaunahin sa lahat is yung 10 to 18mm. Less than 5K ko lang siya nabili sa Facebook Marketplace. I'm not so sure about sa Sony but sigurado ako na meron din silang mga affordable na wide angle lens. Okay, so bago natin ituloy yung usapan natin tungkol sa equipment na pwede nyo magamit for vlogging in 2026, mas magiging madali siguro magsimula kung i-address muna natin kung ano yung pinakamahirap pag-isipan sa lahat. Which is, ano nga ba yung content na pwede mo magawa or ma-share? I think isa yan sa major issue kung bakit hindi nakapagsimula mag-vlog. Example na lang sa akin. Sa akin, wala akong ma-share na eksaktong niche or anything na master ako nung bagay na yun para ma-share ko sa inyo. Meron kasing mga YouTuber or mga content creator na master sila ng isang bagay or sobrang lawak ng knowledge nila dun sa isang subject na yun. For example, meron akong laging nakikitang YouTuber na dumadaan sa feed ko. Yung content niya is all about Pokemon cards. Imagine kung gaano ka-boring yun isipin, lalo't kung wala kang interest sa Pokemon. Pero kapag tinignan nyo yung channel niya, he's over 1 million subscriber. Yung views per videos niya umaabot ng 200 to 300k at least. For some reason, talagang bumibenta siya and ako na hindi masyado na-appreciate yung Pokemon cards. Talagang na-attract din ako panoorin yung channel niya. Nandun yung curiosity na ano pa yung napipiga niya dito sa just Pokemon cards. Pero pag pinanood mo yung videos niya, ang dami mong malalaman about dun sa card game na yun. And minsan kapag kumakain ako tapos wala akong ibang mapanood, yung channel niya mismo yung pinapanood mo kahit hindi ako naglalaro ng card game na yun. Meron din akong nakita sa feed ko before na bonsai naman yung content niya. Like, puro bonsai lang talaga. Last year nung napanood ko siya, nakalimutan ko na yung pangalan ng channel but nasa around 50,000 subscribers na siya tapos Filipino yun eh. Tapos yung videos niya umaabot ng 3,000 to 5,000 views. Ganun ulit, sinubukan ko panoorin. Nahumaling din ako kahit sobrang, yun talaga, wala akong interest sa bonsai. Like, anong gagawin ko dun? Hindi nga ako makapagpalaki ng puno ng kamyas. Yung nag-attempt ka ako magtanim ng malunggay sa bahay na matay pa. Alam mo yun, kahit sobrang boring na bagay na akala mo lang, nagkakaroon ng content and nabibigyan nila ng malaking concept. It's not about niche. It's about kung ano yung interest mo and kung ano yung gusto mo talaga i-share. Sa akin personally, wala akong ganun eh. Wala akong Pokemon cards, wala akong knowledge sa pagtatanim ng halaman. Ang pwede ko lang ma-share is yung day-to-day life and yung interest ko pagdating sa videography. But still, nag-e-enjoy ako gumawa ng vlogs and hindi ako nakakahanap ng reason para tumigil. Walang something na magaling ako na pwede ko ma-share and magawan ko ng content. Yung pag-edit, hindi ako master dyan, hindi ako magaling. More on parang kumukuha lang din ako ng concept sa iba
ina-apply ko sa mga videos na ginagawa ko. And hindi ako fan nung over-editing or yung mga special effects na mga nakikita nyo na talagang magagaling dyan. More on parang minimalistic yung approach ko pagdating sa content. So kung sa tingin nyo yun yung struggle nyo, yung ano nga ba yung pwede ko i-content, ano ba yung pwede ko i-share, paulit-ulit lang naman yung buhay ko. Meron at meron kayong ma-share, meron at meron kayong interest. You just have to find a way kung paano nyo mailalabas yun in public or in YouTube, in Facebook, or in Instagram. Tingin ko rin, yung mga sinasabi kong mga master ng content nila, like yung Pokemon cards na yan, meron din siyang similar na struggle sa akin nung nagsisimula pa lang kasi it takes time and practice talaga. Lalo na sa Facebook, ang dami mong makikitang gumagawa ng mga hindi mo aakalain na magagawa nila ng content. Meron akong napanood na security guard, truck driver. Imagine, paulit-ulit lang yung ginagawa nila sa araw-araw, but for some reason, nakakainganyo sila panoorin. Mahirap talaga pag-usapan yung topic na yan, but nakadepende talaga yan sa'yo. Kailangan mo talaga mag-research ng halos kaparehas sa channel mo, or kailangan mo mag-imitate ng style ng iba and then i-apply mo dun sa content na gusto mo gawin. At least sa akin nag-work yung ganun. And yung pinakamahalaga sa lahat, kahit hindi ka humahakot ng views, kahit 0 or 5 or 10 views lang yung nakukuha mo, as long as nag-e-enjoy ka, that's it. Alisin nyo muna sa isip nyo yung monetization, yung 100k na views or million views. Ang isipin nyo, nag-e-enjoy kayo dun sa ginagawa nyo. And pangit man pakinggan habang pinapanood nyo itong video na to, but maybe dadating yung araw na maiisip nyo or marirealize nyo na hindi pala para sa inyo yung content creation. Siguro mas magiging passionate or mas magiging magaling kayo sa ibang bagay outside ng social media. Ang daming possibilities, but all you have to do is to start. And kung meron kayong napanood na YouTube channel and feel nyo talaga sa sarili nyo na ganun yung gusto nyo gawin, huwag kayong mahiyang somewhat kopyahin or kunin yung overall idea ng video na yun. Kasi kahit anong gaya mo sa iba, as long as wala ka namang intention for plagiarism or what, lalabas at lalabas yung uniqueness or yung kaibahan mo sa channel na yun. Lately ko lang din na-realize yung sense of freedom ng walang nanonood sa'yo. Yung idea na malayo ka pa sa judgment. Just in case nag-decide kayo magsimula sa phone lang for vlogging, I will still suggest sa bumili kayo ng ND filter. In less than 600 or 500 pesos, meron na kayong mabibili online. Hindi ko to nabanggit kanina, pero mag-invest din kayo sa extra battery kung magde-decide kayo gumamit ng camera. Since most of the time, kagaya sa akin kapag nag-vlog ako, iniiwan ko lang talaga yung camera na nagre-record para makapag-capture ako ng more videos. Siguro kahit at least dalawa, goods na kayo doon, i-manage nyo na lang din syempre. Huwag nyo naman yung talagang laging naka-turn on lang yung camera. Another equipment na may isa-suggest ko na i-add nyo sa list nyo is yung GorillaPod or tripod. Nabili ko lang to sa Lazada siguro mga 3 years ago, mga 150 pesos yung pagkakaalala ko. Malaki yung matutulong sa inyo ng tripod or ng GorillaPod just in case gusto nyo gawin yung ganito, yung overhead talk, or gusto nyo gumawa ng mga cinematic shots, ng montage. Kung mapapansin nyo rin naman sa labas, yung ibang tao, meron talaga silang dalang tripod para, alam mo yun, makapag-selfie sila and hindi na sila mga-aabala ng mga waiter para magpa-picture. Tingin ko essential na rin talaga yung tripod sa panahon ngayon. Kahit gumagawa kayo ng content or not. Isa rin sa pagkakamali ko, yung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, yung hindi ako nag-invest sa microphone. Hindi ko agad hinanapan ng solusyon or pinagawa yung microphone jack nitong old camera na gamit ko. Kaya kung mapapansin nyo yung mga lumang video ko, talagang dito lang talaga ako nagsasalita. Kung nakapag-invest na kayo sa camera, kit lens, pwede na yon, extra battery, and the filter. Next na pag-investan nyo na is ito, microphone or wireless microphone. Sa akin yung gamit ko yung Hollyland Lark M2. Ginawa ko na to ng review before. Ang gusto ko kasi sa microphone na to, hindi siya obvious kapag dala mo sa public. Kapag binili nyo to, meron na rin siyang kasamang dead cat. Sa akin ngayon, too late na, nasimulan ko na tong vlog. Hindi ko nalagyan ng dead cat, tapos naka-turn on yung electric fan sa taas. So, ewan ko na, feeling ko hindi maganda yung audio nitong video na to. Ito, medyo may kamahalan tong microphone na to kasi nabili ko siya for 5,000 pesos. Pero kung mag-i-invest kayo dito, magagamit nyo na siya pang matagalan na talaga kasi wireless microphone, hindi siya madaling malobat, goods siya for 8 hours. So yun, worth it talaga siya for 5,000 pesos. Malapit na tayo matapos, pero i-add nyo na rin sa list nyo yung lights. Sa akin, bumili lang ako ng studio light. Ito yung nakalagay sa taas. Wala pa nga ito nung grid, kaya medyo sabog yung ilaw sa labas. Pero ginamit ko kasi ito sa real estate. Pero ito, yung mga gantong klaseng kaliliit na LED light, malaki yung matutulong niya sa inyo just in case naisipan nyo mag-vlog tapos gabi or nasa madilim talaga kayo na lugar. Ito turn on nyo lang
lang to, tapos ididikit nyo or isasandal nyo lang sa isang tabi. Tapos ayun, kahit paano may ilawan na yung environment nyo and hindi na kayo mahihirapan mag-adjust ng ISO. Extra lang naman to, hindi siya yung kailangan agad kasi pwede ka naman mag-adjust ng shooting time mo kapag ka nag-vlog ka. Last, na pinaka-importante sa lahat, kasi baliwala lahat ng binanggit ko kung wala kayong editing software. Kung wala kayong laptop or PC, pwede naman kayo gumamit ng phone para mag-edit ng vlog or ng tablet. Kapag on the go and medyo mabilisan lang yung trabaho, yung ginagamit ko yung CapCut. Pero kapag gusto ko medyo i-upgrade yung coloring style ng videos na ginagawa ko, doon ako gumagamit ng DaVinci Resolve. Medyo komplikado yun pero libre lang din. Matagal na kasi akong hindi nag-e-edit sa phone and hindi ko sure kung meron pang mga editing software dyan na pwede kayo mag-edit nung wala nung watermark nila. Kung meron kayong mahanap na mga version kahit yung mga APK, pwede na yun as long as walang watermark. Hindi maganda panoorin yung mga video na may mga watermark na mga editing software na ginagamit nyo. Itong equipment na to, sobrang optional lang pero malaki yung natulong sa akin nito para mag-step up ako sa vlogging style na ginagawa ko. I'm talking about this one, drone. Regalo sa akin to ng tita ko and nabili niya to for around 30 to 31,000 3 years ago. Kung worth it pa rin ba tong drone na to hanggang ngayon? 2025 to 2026, yes. Hindi ako masyado sure sa bagay na to. Mas maiging i-check nyo na lang yung website ng DJI. Pero alam ko meron ng mas murang drone ngayon. Pero in 2026, kung gusto nyo na talaga mag-vlog, unahin nyo muna yung mga equipment na binanggit ko nung umpisa bago kayo mag-invest sa drone. Para sa akin, ang gamit nito talaga pang highlights, pang extra montage, pang paganda lang kahit papano ng vlog. Pero hindi siya talaga yung pinaka-critical na equipment na hindi ako makakapag-vlog kapag wala nito. Hindi ganun. Yung buong list ng equipment at siguro yung iba na hindi ko na nabanggit sa video na to, ilalagay ko na lang sa description. Pero yung lahat ng equipment na binanggit ko kanina, yun na yung pinaka-essential or pinaka-basic na kailangan nyo na talaga para makapagsimula. That's it. Thank you all for watching and see you again next time. Peace! Me and you forever.